Kumusta ka, Meg? Siyempre, masakit ang katawan. Kaka-dance sport. Oo nga pala, no? Kahapon, congratulations, ha? Ganun. Congratulations. Ang ganda ng bago mo segment, yung Ay, ice salamat. Tapos si Boogie, congratulations, ha, sa t-shirt. Nasa sa damit ko. Tingin? Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikapito ng Agosto, taong 2013. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na lanta. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Sa amin kayo ang masusunod sa mga balita dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman si Meg Sioson. At mamaya, makakakwentuhan namin kayo kasama si Dennis Principe at si partner Meg. Dahil si Nicole Ramos po nasa AIMS dyan po sa May Pasay. Kakanta siya ng Lupang Hinirang dun sa showdown ng Barako Energy Cola at ng Stefan Marbury-led All-Star Team. Yan po at marami pang iba dito lamang sa PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. injury sa kanang binti na ipagpagna ni Gilas Pilipinas Naturalized Center Marcus Dalfit. Manny Pacquiao at Brandon Rios muling nagharap sa New York leg ng kanilang promotional tour. Filipino netters AJ Lim at Mike Catanpoco kapwa humato ng panalo sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa ITF Juniors Championship sa Nanjing, China. Showdown ng two-time defending champion Miami Heat at Derrick Rose-led Chicago Bulls. Tampok sa opener ng 2013-2014 season ng National Basketball Association o NBA. At Real Madrid, kumpiyansang mapapapirma nila ng contract extension si star forward Cristiano Ronaldo. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay nadidinig din ng live sa DZSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Una po sa ating mga balita sa basketball. Lumakas po ang tsansa na maagaw ng Gilas Pilipinas ang top spot sa Group E sa pagtatapos ng second round ng preliminaries ngayong araw. Ito po'y matapos na maungusan ng Qatar ang Chinese Taipei 71-68 kanina. Kinakailangan na lamang puntalunin ng Pilipinas ang Hong Kong mamayang alas 8:30 ng gabi para mauwi sa three-way tie ang labanan para sa unang pwesto sa Group E. At dahil nga po ang Pilipinas ang may pinakamataas na quotient, sa atin po pwedeng mapunta ang pagiging top seed sa Group E. At ang makakaharap po natin sa crossover quarterfinal sa Biyernes ay ang Group F 4th seed, Pakistan. Samantala, pinauwi naman po ni Naturalized Center, o pinawi na ni Naturalized Center Marcus Dalfit ang pangamba ng mga fans sa posibilidad na hindi niya paglalaro sa Gilas Quintet sa mga susunod na laban. Ito po'y kaugnay ng kanyang dinanas na pananakit ng kanang binti sa laban kontra Qatar kagabi. Patuloy po na nakatutok sa mga kaganapan sa Mall of Asia Arena ang ating pong veteran reporter na si Dennis Principe at narito ang kanyang report. Nais maglaro ni naturalized player Marcus Dalfit sa uling assignment ng Gilas Pilipinas ngayong second round ng kasalukuyang FIBA Asia Championships. Sa kanilang laro kontra Qatar ay iika-ikang bumalik si Dalfit sa kanilang bench matapos tamaan ng kanyang right calf ng tuhod ni Qatari forward Khalid Suleiman Abdi sa third quarter. Ilang minutong pahinga lamang ay nakabalik si Dalfit sa laro, ngunit patuloy pa din itong ininda ang tama sa kanyang kanang paa. Wagi ang Gilas Pilipinas kontra Qatar 80-70. And it's just a deep bruise. Hopefully, just ice it for the next 24 hours so I can play tomorrow. Kahit na pinaipahinga si Dalfit kontra Hong Kong, nagdadalawang isip naman si head coach Chot Reyes kung gagamitin ba o hindi si Dalfit. Going to depend on the condition of his knee. There is a flip side to that. We can rest him, but he might get out of the timing. Remember, we trained for this. We trained for playing all these games back to back. So if we take something out of the mixture, it might affect our timing. So it's really questionable. Pwesto na lamang ang hinahabol ng Pilipinas dahil tiyak na itong sasabak sa quarterfinals na magsisimula sa Biyernes. Sa paniwala ni Reyes, China ang makakalaban ng Pilipinas sa crossover quarterfinals dahil mas malaki ang tsansa na magtapos sa second place ang bansa sa Group E, habang malamang ay third place ang China sa Group F. Pending a miracle, I think we just arranged a date against China in the quarterfinals. So we were fully aware of this.
But there was no way we weren't coming out with our best tonight, not with all those people in the stands, with all the expectations. You know, if it so happens that we're in the quarterfinals, then so be it. Magkagayon man ay kumpiyansa si shooter Jeff Chan na kayang talunin ng Pilipinas ang China. Yeah, as long as yun nga, mag-stick kami sa game plan, you know, magagaling yung coaches natin, magagaling yung scouting report nila. As long as mag-stick tayo sa game plan and mag-click lahat, I think we have a very good chance. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, sa kabila ng dinanas na injury ng dalawang key players, tiwala pa rin ang mga local fans na malalampasan ng mga Gilas Pilipinas ang mga pagsubok na kinakaharap sa 27th FIBA Asia Men's Championship sa MOA Arena sa Pasay City. Sa resulta ng laban kontra Hong Kong ngayong gabi, malalaman kung sino ang makakabangga ng Philippine Quintet sa knockout quarterfinals sa Biyernes. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Cristabel De Leon. Binabalot ng pangamba ngayon ng milyong-milyong supporters ng Gilas Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng injury ni naturalized center Marcus Douthit at forward Ranidel de Ocampo. Ang 6'11" na si Douthit ay dumanas ng pananakit ng tuhod sa laban kontra Qatar kagabi. Ocampo naman ay nagtamo ng MCL injury sa laban kontra Japan noong Lunes. Sa kabila nito, umaasa pa rin ng mga local fans na lalabas ang tapang ng puso ng mga Pinoy dribblers sa likod ng kabi-kabilang pagsubok na kinakaharap. Galing at saka puso. Yun ang magiging nila doon. Saka tiwala sa sarili nila. Yun ang magiging nila doon para sila ay manalo. Fighting spirit na lang siguro. Saka sa taas. Sa Diyos. Pagkakaisa at pagdedikasyon sa paglalaro ho nila. Determinasyon. Kakayanin po nila. 100% yung fighting spirit nila. Tapos yung conditioning nila. Yun din, saka yung focus. Samantala, may nakita namang liwanag si former national coach Yeng Giao sa nakalatag na schedule ng pambansang koponan. Kwento ni Giao, dahil ang lower-rated rival na Hong Kong ang makakatapat ng Gilas Quintet ngayong gabi, pwede anyang hindi gamitin ng coaching staff sina Douthit at De Ocampo para magkaroon ng 2 araw na pahinga bago ang knockout quarterfinals sa Biyernes. I think we can save him up and preserve him for the next game. Kasi Hong Kong, after ng yan, kaya na ng mga local bigs natin. That can go a long way in preserving the strength, the health of Douthit. Kasi ang problema dyan, if we're playing Korea, China, or Iran, and Douthit is absent or probably less than 100%, then we have a big problem. Bukod pa rito, naniniwala rin si Giao na magkakaroon ng pagkakataon na mabigyan ng kumpiyansa ang ibang big men ng team tulad ni Junmar Fajardo kapag pinagpahinga sa bench sina Douthit at De Ocampo. I think the key is taking advantage and saving him up. No? Especially, we have a lighter assignment today. Saka yun na nga nasa isip ni Coach Chet. No? Importanteng malusutan ng Gilas Pilipinas ang kailang quarterfinal assignment sa Biyernes upang mapanatiling buhay ang kanilang asam na makapaglaro sa FIBA World Cup sa Spain sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At ang PTV Sports Family po ay nararangal dahil nakatutok po sa atin ngayon ang buong Gilas Pilipinas. Si Tani Hotel sa pangunguna po ni Gary David, Bong Tulabot at Dexter Aceron. Magandang gabi sa inyo mga kapatid at good luck, puso, mamaya laban sa Hong Kong. Sa kaugnay na balita, sa FIBA Asia Men's Championship pa rin, formal na pong inangkin ng powerhouse Iran ang pagiging top seed sa Group F. Ito po ay matapos natambakan nila ang Kazakhstan 85-53 sa huling asignatura sa second round ng preliminaries kanina. At tulad po ng inaasahan, si NBA veteran Hamed Haddadi ang tumayong top performer para sa Iran sa kanyang total output na 16 points at 9 rebounds. Tinapos ng Iran ang preliminary sa record na 6 wins and 0 loss. At ang mga katapat po nila sa crossover quarterfinal sa Biyernes ay ang Team Jordan na nagwagi naman laban sa Japan sa isang do-or-die game sa Group E kanina. Sa Philippine Basketball Association o PBA, patuloy ang magandang performance ng Rain or Shine Elasta Painters sa mga tune-up matches. Ito ay sa kabila ng pagliban ni na team superstars Jeff Chan at Gabe Norwood.
na kapwa naglalaro para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Men's Championship. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Kita ng chemistry at mataas na kumpiyansa sa tune-up assignments ang defending PBA Governors Cup champion Rain or Shine Elasto Painters. Katapat ang Barangay Ginebra San Miguel. Nagpakita ng consistency ang Rain or Shine sa first 3 quarters bago nakadikit sa laban ang crowd favorite squad sa 4th and final period. Sa katunayan, ilang beses na nagpalitan ng bentahe ang magkaribal na teams sa closing minutes. Bago na naig ang killer instinct ng Elasto Painters 101-99. Dahil dito, labis ang katuwaan ni Rain or Shine team manager Boyd Lapid dahil malinaw aniya na tamang ruta ang tinatahak nila patungo sa kanilang misyon na maidepensa ang korona ng season-ending tournament. Okay naman, maganda yung panalo at nakita namin yung talagang sipag ng import. Inaasahan namin papasok sa team si Gabe Noro at si Jeff Chan. And then yung injured kung si T.Y. Tang. And hindi pa 100% kaya yung mga si Jeremy Cruz. Yan. Wala pang 100%. So siguro pagdating ng okay niya sa 14, handa na ito. Team na to. Sa ngayon ay umangat na sa 3 wins at 1 loss ang record ng Rain or Shine sa tune-up matches. Habang sadsad naman ang kartada ng Ginebra sa isang panalo kontra sa 2 talo. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. At salamat po pala sa kaibigan namin si Anto Kickball sa Twitter, sa video po na yan na aming ginamit sa storya ng Rain or Shine at Barangay Ginebra. Samantala, isa pong baseline jumper ang ibinaon ni Global Port new acquisition Brian Faundo upang hatakin ang Batang Pierre sa isang come from behind 92-90 win kontra San Mig Coffee Mixers sa tune-up kanina. Sa laro po kung saan halos kinontrol ng Mixers ang laban, dinaan po sa sipag ng Batang Pierre ang crucial stretch ng laro mula sa 8-point deficit. Ang panalo po ay nagbigay sa Mikey Romero franchise ng impresibong 4th win sa loob ng 5 pre-conference tune-up games. Sadsad naman sa kanilang first tune-up loss ang San Mig Coffee Mixers matapos ang 2 laro. Lipat tayo sa boxing. Matapos na mamalagi ng mahigit 1 linggo dito sa Asia, lumipad sa American soil ang promotional tour ni Manny Pacquiao at Brandon Rios. Sa harap ng mga media men sa New York City kanina, ipinagpatuloy ni Pacquiao at Rios ang pagbebenta ng kanilang laban sa mga American fight fans. Dito ay muling nagpalitan ng patutsada ang 2 bida ng November 24 boxing card sa Venetian Resort and Casino sa Macau City. Narito ang report ni Ms. Keisha Halili. Determinado si Manny Pacquiao na patunayang may ibubuga pa siya sa ibabaw ng ring sa kanyang comeback fight kontra American Brandon Rios sa buwan ng Nobyembre. Sa kanilang promotional tour sa New York City, walang kagatol-gatol na sinabi ni Pacquiao na mas pinili niya ang live wire puncher na si Rios bilang next opponent upang patunayan sa mga fans na kaya pa niya makipagsabayan sa laban. That's why I choose Brandon Rios to. I know he's a good fighter. He threw a lot of punches and he's a very aggressive fighter. I choose him because I know I believe that he can give a good fight on November 23rd here in America, 24th in the Philippines, and it's going to be more action in the ring, and I can prove that I can still fight, and I'm not my boxing done yet. Muli ring iginiit ni Pacquiao na natsambahan lamang siya ni Juan Manuel Marquez sa kanilang ika-4 na enkwentro sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada noong Disyembre. I didn't pick easy opponent because I believe that on the last fight, many people thinking my boxing career is end after the last fight. But I tell you this, on the last fight, my condition is amazing. My condition is one of the best condition in my boxing career. It just happened that when on that 6 rounds, I get too careless in the fight. Pero para kay Rios, mahina na ang panga ni Pacquiao at ito ang sisikapin niyang basaging muli sa araw ng bakbakan. I'm ready to fight actually. The first two have been very, very long. Now it's time to start training already. Now I'm ready to fight. I just want to go in the ring and do what I got to do and come out performing like I always do.
give the fans what they want, and show the world that is not done, and he's the next superstar on the rise. And November 23rd, I'm going to be the next superstar on the rise. Ang showdown ni Pacquiao at Rios ay idarao sa Venetian Resort and Casino sa Macau sa Nobyembre 24. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa tennis. Kapwa nagpamalas ng bangi sina Filipino junior netters AJ Lim at Micah Tampoco sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa ITF Juniors Championship sa Nanjing, China. Kahapon ay walang awang pinatalsik ni Lim si local vet Junwei Wang sa straight set, 6-love at 7-5 sa opening round ng boys singles. 3 beses po na naka-break si Lim sa opening set bago siya nagdagdag ng isa pang break sa sumunod na set. Ang susunod na makakabangga ni Lim ay si 90th ranked Chi Chuntang ng Taiwan. Samantala, dinispatsa naman ni Tampoco ang isa pang hometown vet na si Yukon Zhang, 6-4 at 6-love sa opening round ng girls singles. 5 beses na naka-break si Tampoco sa kabuuan ng laban upang maikasa ang pakikipagsagupa kay 78th ranked Yan Wang ng host country sa second round. Sa women's volleyball, pressured si champion coach Roger sa title defense ng San Sebastian Lady Stags sa Open Conference V-League. Ito ay dahil nagkahiwalay ang mga key players ni Gorayev, kabilang na rito si Ria de Maculangan na kinuha ng Air Force, Angela Binting na na-acquire sa PLDT squad, at Joy Benito na lumipat naman sa Cagayan Valley. Sa ngayon ay tanging sina Ruby De Leon at Suzanne Roses na lamang ang mga marquee players na naiwan sa San Sebastian. Naniniwala si Gorayev na mula sa dating contender, dark horse na lamang sila ngayon dahil sa pagpasok ng mga tigasing teams, tulad ng Philippine Superliga champion Philippine Army na magpaparada ng intact at solid na lineup. Pero nangako ang multi-titled NCAA champion coach na gagawin niya ang lahat upang makabuo ng competitive roster para sa Open Conference na sisikad sa August 18. Si Gorayev ay nag-resign sa Ateneo Blue Eagles upang mag-focus muli sa San Sebastian. Tingnan natin kasi hindi ko rin naman alam. Malakas pa rin siguro yung Army. Galing lang sa tournament yung Army. Saka solid yun eh. Kasi yung mga yun, sa ayaw at sa gusto nila, siyempre, form na yung team nila eh. Yun talaga ang team nila, mga empleyado yan eh. Tulad ng sa amin, siyempre, hindi naman mga iniipon-ipon mo lang yung mga bata, kaya pwede silang mapunta sa ibang team. Yan ang kami sa'yo, Coach Roger Gorayev. Sa iba pang balita, 3 linggo po bago ang opening ng Asian Sevens Qualifier sa Malaysia, tila nangangapuha pa rin po ng ensayo ang Philippine Volcanoes. Ito'y dala na rin marahil ng pagliban sa training ng karamihan sa mga foreign-based national rugby players. Nagbabalik si Miss Cristabel De Leon. Sa pagbisita ng PTV Sports sa kanilang training camp sa Taguig City, kapansin-pansin ang mababang bilang ng mga national rugby players na nag-iensayo dahil ang karamihan sa kanila ay kumakampanya pa sa abroad. Ayon kay Philippine Volcanoes member Gareth Holgate, kawalan ng torneo dito sa bansa ang pangunahing dahilan kung bakit kakaunti lamang ang bilang ng mga local-based players. If we want to be able to compete at that level, we need to, and there needs to be a professional circuit in the Philippines all throughout Asia, because the majority of the teams all over the world, they're all professional, so they have the luxury of training all together at the same time. That's why it's hard for people that come from abroad, because they have jobs or family look after, and it proves to be quite financially difficult for some. So I think that's where we're lacking is we need a professional circuit here, based in the Philippines. Dahil dito, kinakailangan pagtuunan ng pansin ng Philippine Volcanoes ang mas maayos sa sistema at gelling, lalo pat malimit na nagbabago ang kanilang lineup sa bawat seryeng kanilang nilalahukan. Every year we got so many new players coming in, so it's always challenging trying to get in the team because of the depth, like how good the talent pool is of players. So it's chopping and changing, but we're retaining a lot of players that were in their last World Cup squad. So we're going to be fielding quite a strong team for the majority of these sevens tournaments. So hopefully we can do well and finish top 3 again. Samantala, naniniwala naman ang pinakabatang miyembro ng pambansang koponan na si Robert Jones na maraming adjustments pa ang kanyang pagdaraanan para makasabay sa mga mas malalaki at mas mabibilis na karibal. Si Jones ay galing sa juniors program bago siya hinugot ng Philippine Volcanoes. Work on my fitness because I'm the youngest player on the team so far. So I'm only just turned 18, so I'm 18 years old. Playing with these boys kind of tough. They're a lot bigger than me, obviously. So basically, I just try to work on my speed and footwork. Target ng Philippine Volcanoes na mapanatili ang kanilang pwesto sa Asian 5 Nations sa kanilang gagawing
hamon ng Asian Sevens qualifiers. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, binakante naman ang ilang pwesto sa National Road Race Team. Ayon kay Phil Cycling Executive Director Jojo Villa, tanging sina youngster Ronald Oranza at Rostom Lim na lamang ang seeded sa national pool. Si two-time Tour Champion John Mark Guevara ay seeded na rin matapos siyang magkampiyon sa isang Hawaii race noong Mayo. Sa ngayon ay aalamin pa ang 7 kalahok sa road race sa national qualifying na itinakda ng Phil Cycling sa September 2 sa Tagaytay City. Ani Villa, nais silang bigyan ng tsansa na magkaroon ng laban para sa national slot ang iba pang mga riders mula sa iba't ibang panig ng bansa. 5 ginto ang aasintahin ng Pilipinas sa road cycling races sa SEA Games, bukod pa sa 2 gold medals sa mountain bike competition. Para mapigyan ng chances yung international rider tsaka yung local rider natin na elite. Yung mga naglaro sa Ronda, kasi kagaya ni Iris Valenzuela, kailangan mapigyan ng chance yan, malalakas naman yan, diba? Si Santi Barnagea, mga former champion ng Ronda Pilipinas, hindi natin pwede tawaran yan. Sila Rudy Roque, yung mga rider ng Chris Joven, di ba? So marami pa tayong tinitingnan ng mga cyclist na potential na pwedeng mag-participate dito sa SEA Games. Samantala, punta po tayo sa international sports scene sa NBA. Una pong makakakitaan ng aksyon ng two-time defending champion Miami Heat sa pagsikat ng 2013-2014 season ng National Basketball Association o NBA. Base po sa inilabas na schedule ng liga, i-host ng Miami ang Chicago Bulls sa American Airlines Arena sa October 30, ilang sandali matapos na ipresenta sa tropa ni Coach Eric Spoelstra ang kanilang NBA championship rings. Inaasahang maglalaro na po para sa Bulls sa papasok na season si 2011 League MVP Derrick Rose na na-sideline ng mahigit 1 taon sa ninang ACL tear sa kaliwang tuhod. Samantala, ang second game ng season opener ay katatampukan naman ng salpukan ng magkapitbahay na Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers sa Staples Center. At saka una-unahang pagkakataon, may 2 laro po sa regular season na idarao sa labas ng Amerika. Magsasagupa po ang San Antonio Spurs at Minnesota Timberwolves sa Mexico City sa December 5, habang magtatagpo naman ang Brooklyn Nets at Atlanta Hawks sa London, England sa January 17. Sa football, kumpiyansa ang Real Madrid na maitatali nila ng mas mahabang panahon si star forward Cristiano Ronaldo. Ang current deal ng 28-year-old booter sa Real Madrid ay magwawakas sa taong 2015 at itong mga nakalipas na linggo ay umugong ang chismis na posibleng magbalik di umano siya sa Manchester United. Pero ayon kay Real Madrid boss Carlo Ancelotti, tansado na ang bagong kontrata na ihahatag nila kay Ronaldo at umaasa siya na pipirmahan ito ng Portuguese superstar. Bukas ay haharapin ng Real Madrid ang Chelsea Blues sa finals ng Guinness International Champions Cup at dito ay inaasahang kikinang muli ang pangalan ni Ronaldo. At unang sagit-sit pa lang yung partner Meg ng mga sports update. So excited ka pa rin. Pag-usapan nun natin yung mga positioning sa FIBA Asia. Kasama natin si Master Dennis. May tatay ngayon. Hindi ka ba nararangal? Nakasama natin si Dennis dahil Oo ako, naman. high school pa lang ako, napapanood ko na yan. Di ba? Kasama niya sina Edwin Sese, sina Butch Maniego. Ako kinder pa lang napapanood na kita. Toinks. At siyempre mga text, email, Facebook, Twitter messages ninyo. Oy, si Rocky Road! Magpaparapol sa Twitter ng ski replica jersey. Wow. Kasi follower. Pwede tayo sumali. Nanonood siya ngayon sa atin. Gandang gabi sa'yo. Balikbayan niya mula sa Amerika. Siyempre, pag-usapan natin yan, pagbabalik ng PTV Sports. Hey, I'm Coach Jong Yuchiko. You're watching PTV Sports. At nagbabalik ang Asa na? PTV Sports. Nandito na tayo. Hindi, tinatanong ko si Mang Emo, yung masahista, sakit ng katawan ko eh. Papamasahe ka na lagi mong ina-abandon. Hi sa inyong dalawa. Hello. No, porkit nakalabang Pilipinas. Ay! Pinapansin. Oo nga. So, kinukumusta ko lang mo si Fidel. Nanonood sa atin yan araw-araw. Ayaw lang umamin. Ayun, no? Si Fidel Sobramonte. Ayan. Fidel. Okay, game. Basa ko tayo ng mga messages. Pero paano sila magpapadala, Meg? Ay, wala ako si Nicole ngayon. Kwento ko nasaan. Siyempre, kumakanta siya ngayon. Magkaaway kayo? Ba't pag nandito ka, Oo, napansin ko yun. wala siya. Oo. Pag nandito siya, Oo. wala ka. Napansin ko yun. Kala ko ba si... Ano yung ka? She's Okay.
Intrigyero. Chismis natin. Sigit lang. Kampihan na! Kampihan! Ganun ang dating. Kampihan na! Sobrang bait kaya ni Nicole. Okay, sige. Paano ko kayo magpapadala ng message? Uy, kwentuhan nung tayo, ha? Sorry. Nalagay ko sa... Para hindi lang ko kami rito nagkukwentuhan, okay? Ano ba ito? Puro tubig, Mig. Okay. Sa'yo yan. Hindi, Team mo yan. Tubig, yun. Tsaka ako, ito. Barakable to, Malagkit Okay. pala, Basta tayo ng message. Just follow us on Facebook.com/PTV4Sports or Twitter.com/PTV4Sports Splash. or PTV Sports at mail.ptv.ph. Ayan, okay. Tama na, ihabol ko pa. Okay? Sa magpapadala ho ng text, Just type in radio space SR space your name space your message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile. 350 naman pag Smart and Talk and Text. okay. So, ito, alam ko marami magtatanong nito, pero mamaya na natin sagutin. Ano Yung yan? mga positioning. Anong effect? Pwede tayo mag-number 1. Yeah, anong effect nung Qatar win over Chinese Taipei? Ilan yung lamang kanina, partner? 10 ba? Hindi 10 point. 3? Ay, humabol. 68-71, tatlo. Hindi humabol si ano? Humabol. Si Taipei. Si Qatar. Si Qatar, humabol ng lamang. Hindi, lamang si Lamang Qatar. si Qatar talaga. Humabol ng point. Ay, ayan, humabol ng Si Chinese Taipei. Taipei. Nagperdigama si... Hindi nilaglag ng Perdigana. Chinese Taipei. Buti hindi nilaglag ng Chinese Taipei, no? Kasi Hindi pwede pwede. ng Kasi Pilipinas. yung lalaglag nila, either Korea Hindi, or... three na talaga sila, Brad, eh. China kalaban Three nila. na talaga sila, eh. Hindi, pwede nga sila number 1, di ba? Hindi. Ang ano kasi, di ba, 12 points na kanina eh. Anyway, sige, pag-usapan natin mamaya. May na ako sa mate. Kaya nga pinaubaya ako na kay Pedel yun. Kaya nasobra naman na yaba. Okay, ano sabi ni Garo Rabina? Dito tayo sa Facebook, sabi niya, Idol Pogging Snow, update naman po sa SMC at ranking ng UAAP sa MVP. Pabati naman yung sarili ko, hehe. Thanks po. Okay. Pabati kay Gary. Nako sa MVP SMC. ranking. Update Tingin. sa SMC. San Mig Coffee. Kung San Mig Coffee tinatanong, talo sila kanina, Brad. Sa tune-up nila. Oo. Ito, i-correct ko lang ha. Si Brian Faundo po yung nakashoot kasi na-tweet ko kanina si Jonathan Salvador. Kasi ang sabi sa akin kanina, na-shoot partner sa may baseline eh, nung number 5. John Dan yun. O kaya nga, si Brian Faundo pala yun. Suot pala ni Brian Faundo yung jersey ni John Dan that time. Nasa di ba si... Faundo? Wala. Hindi, si John Dan. Nasa global. Global nga. Lamang yung all the way. Yung Mig. Tapos yun, tabla sila at 88 yata, na-shot ni Brian Faundo. Oo, Faundo. May number ba ako? Naku, wala akong number ni Brian Faundo. Tawagan sana natin. Okay, basa pa tayo. Sabi naman ni Jomar Santos, Adele, Sir Snow, Sir Dennis Dennis! Cole at Gandang Meg. Kailan po ba yung drafting ng PBA at kailan po laban ng Alaska? At pabati po ako. Thanks, mga idol. Hi, Jomar. Unahin natin yung unahin mo, Dennis, yung drafting. Kailan yun? May idea ka? November 3. November 3. Saan? Yung next... Saan yun, idol? Sa Robinson Ermita. Robinson. Dati pa rin. The last 4-5 years. 3 years na ata. Kasi 4 years pa rin. Nung dinrap sila Raba, doon pa yun sa market. Market. Di ba yung nagkwentuhan pa tayo ni Sunny Barrios? Di ba Sunny Barrios? Siya pa ang commissioner. Pinag-usapan pa nga po namin yung pagiging troubleshooter niya eh. Kasi di ba dati, nag-PBA siya, commissioner. Kasi executive, director ng SBP. Di ba? Ngayon, sabi ko nga, pwede na siyang mag-apply na na sports director ng San Miguel ulit eh. Baka may problema dun, ayusin niya eh. Di ba, Dens? At ma-solve. Tama ba, Dens? Okay, teka lang ha. Yung schedule po ng Alaska, mamaya ko po ibibigay sa inyo. Pero baka sa 16 na ho sila lumaro just like Barangay Ginebra, San Miguel. Okay? Kasi kanina pala yung UAAP. Parang ako sa FEU. Si Romeo. si Terence Romeo ang alam kong nangunguna sa MVP. Romeo Terence Ha? Hindi ba? Okay. Ba't ka napalunok, Dennis? Di ba si Sikat na sikat yung si Terence Romeo tsaka si R.R. Garcia eh. Oo! Pero nakakatabi ko yun. Nauna si R.R. Nanonood sa Si R.R. kuya yan. Kuya ni Terence Romeo yun. Okay. Oo. Di ba? So, ang unang game ng Alaska Aces is sumakain niya. Hindi niya alam. August 21, Wednesday. August 21 pa. Talk and text sa unang mga kalaban. Game 2. San Against Mig. Talk and Alaska Text. Aces. San Mig. Okay. Alaska Aces. Tapos ang naman, ang first game po natin August 14 ay Samoa yan. First game is Air 21 Express versus Global Port Batang Pier. Cover ni Dennis yan. And then Second Rain or game, Shine, yun na. Alaska Painters versus San Mig Coffee Pits. Hindi pa ba nagsawa yung PBA Samoa? Napakalayo. Next time, yung Friday, maganda. Maganda ba yung Friday? Ano yung laro ng Friday Yun dyan? yung kakaver ko. Ayan. Araneta, yan.
Talk and text, Barako. Malaki kasi sa MUA Arena. Yung mga tagti-30,000 na ng pagkuberin mo dyan. Bolts at saka Petron. Ganda yan. Petron, ganda yan. Maganda. Kasi yung talk and text, pagod yung mga yan. Players nila. Hindi, wala, hindi Star lalaro. players. Hindi lalaro, Brad. Wala pa, hindi ba lalaro? Hindi lalaro yan. Barako. Hindi pa ba lalaro? August 16. Pahinga yan. Pahinga yan. Yung si Jimmy, si Ranidel. Si Bonasher. Si pa, Alapag. Dapat makabigyan ng 3 linggong pahinga at the most. Okay? Pasa pa tayo, Meg, ng mga message ng atin pong mga kaibigan mula po sa text line. Ito, si 0037. Sabi niya, good PM po ang Idols No at gwapong Sir Dennis at Beauty Ma'am Nicole at Sexy Ma'am Meg. Ask ko lang po, sino ba yung team pipili ng PBA Draft Rookie now? Okay? First yata ang Wala pa. Meron pang third conference. So, although, partner yung third conference kasi, maiksi So, siguro lagay mo yung whatever standing ngayon, baka mga 60-70%. Yun na rin. Maka-apekto. Di ba? Pero ang ano dyan kasi, ang isang worry po dyan, dapat nakakatakutan ng ng Sanmig, ng Rain or Shine. Kasi kung ngayon para yung drafting, pwedeng Sanmig ang number 1. Kasi 3 lang na ipanalo ng Global Port Hawak nila yung rights doon Tapos yung Barako, ganun din halos. Di ba? Para sa Rain or Shine naman, na may hawak ng rights doon, ng Barako. Ang ano ngayon, Brad, ang ganda ng pinapakita ng Global, 4-1. 4-1 sila. Di ba? May promise talaga. Di ba? May promise. Tapos yung Barako naman, Brad, 4 wins, 2 loss, tsaka 2 draws. Boxing yun may diba? Ilang knockouts. Tinalo pa nila Bahrain. Tsaka lumaro pa sila sa Dubai. So, maganda yung experience ng Barako. Mamaya, kalaban nila yung Stephon Marbury. Uy, mamaya, Stephon Marbury, pwede po kayong humabol. No? So, Stephon Marbury, yung kasabay ni Iverson yun no? Na napik no 96. Di ba? At, Team Hardaway. Sige, pero feeling ko excited ang Global Port. Excited ako sa Global Port. Kasi Bakit? gumagaling sila. Tsaka pogi may are na. Ako, excited ako sa Rain or Shine. Rain or Shine. Dahil wala yung superstars. Pero yung import, malambot daw Pero sabi naman ni Boss Boy kanina, smoke screen. Si AC Reed. Kasi ang kailangan nila, yung nakikipagbungguan talaga sa ilalim Pero ito, Brad, si John Paul Manahan, tinulungan tayo. Ito yung MVP standings, sa UAAP. Si Terence Romeo, si Bobby Ray Parks. Si Mami. Mami. Ha? Si Mami. Mami returns. Pangatlo. Tapos si Embe. Tsaka si Sumang. Meron na-suspend, di ba? Di ba si Terence? Technical? Technical, Na-technical. May problema yon. Pagka na-technical ka, medyo may timbang yon. Technical ka sa MVP race Automatic ba yon o unwritten rule? Ang alam ko, parang part ng Kasi last time, si Calvin Abueva. Pa-MVP. Diba? Sa NC yun. Sa NC. Pero ito, batingin ko lang ulit si Gary David, si Bong Tulabot, tsaka si Dexter Aceron, tsaka po yung buong Gilas Pilipinas team. Alam ko, nagpe-prepare na sila ngayon, Brad. Pa-text pa sila. Ang mangyayari ngayon, pagsakay mo nila ng bus, bandang alas 6, iwan ng mga cellphone. Iiwan sa mga hotel yan. Hindi pwede, hindi alam. Di ba may mga Bolt naman yung mga hotel, doon iniiwan. Kasi bawal sila mag-cellphone before the game. Para hindi ma-distract. Para hindi sila ma-distract. Tapos yung nakakalungkot nga po. Ito, kwento ko lang saglit Yung mga player pala, talaga antindi ng sakripisyo Anong nangyayari pala? Siyempre, andito na sila sa Maynila. Yung mga pamilya nila, nandito sa Maynila. Naka-hotel sila. Naka-hotel sila sa Dusit magkakasama. Ang nangyayari po, yung mga pamilya nila, makikita lang yung asawa nila pagka nagwa-warm up na. Pagdating sa venue? Sa venue, warm up, lalapit lang, saglit lang. Kunyari, si Gary, kay Jenny, hi ma, hi honey, ganun lang. Tapos kiss lang sa mga anak, tapos alis na. Tapos pagkatapos ng laro, hi honey, ganun, alis na kami, takbo na kami sa ganun. Hindi, okay lang naman kay Gary David So near yet so far. Kasi dito. Nandito. Hindi. Lucky charm yan. Salamat, Gary. Okay, basa na tayo. Sagit tayo ng 5 sunod-sunod bago tayo magkwentuhan din. Si JM Pamplona. Sabi niya, sino ang import ng Ginebra? Kailan laro nila? Binabati ko ang kuya ko na nanonood ng PTV at yung pamangkin ko na si Kane. Okay. Romero is one warning, sabi ni John Paul Manahan. Okay, next. Sino ang import nila? Import ng Ginebra po is Dior Lohorn. Next, RR. Is there a chance that Kaka and Ronaldo will be selected for Brazil lineup for World Cup next year? Okay, si RR, si Kaka. Si JP, JP, watching, Sagutin mo kami, So, Kaka, Ronaldinho, masama ba sila sa Brazil lineup? Ito, isagit-sigitin ko lang yung 3 pa, kasi nangako kami 5. Si Burn of LB Laguna, muntik na
kanta kanina. Buti na lang at nanalo ang Qatar. Napakaganda at positioning ng Pinas. Of course. Pero kailangan pa manalo sa Hong Kong. Oo, kailangan manalo sa May Hong Hong Kong. Kong pa. From G-Dragon, sino ang gagamitin na basketball team sa SEA Games? At may chance ba na matalo ng Gilas Pilipinas ang China? Shout out sa mga taga-Tacloban. Tacloban yan. Baka yung baka yung cadet. Yung cadet siguro, pero wala pa ho sa kanya. Nakafocus pa SBP sa Gilas sa FIBA Asia So siguro afterwards, mga 1 week or 2 weeks after, doon ako tatalakayin. Tapos yung yung isang tanong, may chance ba talunin natin ng China? Pwede, Brad. Oo naman. Tapos ito atin-atin lang. Huwag kayong maingay. Ito, kita mo, Brad, nakapag-establish ako ng connection dun sa sa China. Sige, may titismis ako sa inyo tungkol sa China, Nagkakaroon sila ng problema. Di umano. Ayon sa ating source mula sa Team China, Brad. Galing. Interesado ka, Siyempre. Okay. Sila Reho Bla, ando sa MOA, hindi nakukuha to Babalik po kami makalipas ang ilang paalala. Hi, I'm L.A. Tenorio of Gilas Pilipinas. Please continue to watch PTV Sports for all Gilas updates. Okay. At nagbabalik ang PTV Sports. So ito yung sinasabi ko about China kanina. Shishi. Shishi. Yama. Shishi. Ito po yung tungkol sa China. Mukhang meron ng internal turmoil. Ano ibig sabihin ng turmoil? Ang lalim nun. Okay, anyway. Ito basahin ko sa inyo verbatim may away, may problema, Sila halos di kasundo. Ay, patay. Ito na, basahin ko Insider yan. Ito insider. China National Coach Junakis. Janakis. Totoo yan. Hindi si John Tis, hindi si John Tis, si Janakis, okay? Will likely be out of China if the team does not finish in the top 3 of FIBA Asia. Ibig sabihin, kailangan mag-qualify sa Top World 3. Championship. Doon pa lang, may pressure na, brother. Okay. Sino ba malamang kalaban nila? Number 2? Hindi, kalaban nila, Brad? Chinese Number Taipei. 2, Chinese Taipei. Kaya yun. Chinese Taipei. Hindi, ang kalaban nila, Qatar. Qatar? Qatar. Ito na, so tuloy ko lang, A source close to Team China who has been a liaison officer of the team since the UE Games in Australia versus China said that most of the players dislike the coach's system and training methods. Janakis was previous Greece national team head coach. Some players even echoed sentiments that while previous Bob Donwald was hard on players when they commit mistakes on the court, si Janakis daw is much more difficult to get along with. Di ba? Ito pa. Ito, may Tagalog rito. Ito naman, in regard dun sa injury ni Etienne Lian, sabi niya na gano'n, I think Etienne Lian is just trying to baby his injury. Teka, yung Etienne Lian, yan yung pagbasa natin, Yijian Lian. Yan yung si NBA. Si NBA. Etienne Lian basa dun, di ba? Etienne Lian. Kasi nung nagpa-drop siya, sabi niya sa akin, gano'n ang basa Pero ngayon, may kukwento ko sa'yo tungkol kay Etienne Lian. Anyway, ito na. Sabi niya na gano'n, Etienne Lian is trying to baby his injury because he doesn't want to play under the system of Coach Janakis. And he thinks that other players are not utilized well. Ito pa, quote pa Yi can possibly be injured that bad because it will also hurt his chances of getting back to an NBA roster this year. Which is logical, Brad. Oo nga naman, di ba, ganun, pag NBA, baka madali ka pa dyan. Ibig sabihin, si Janakis, hindi niya tinuturing ng mga Janakis yung mga player. Atin-atin lang huwag niyo ilalabas, Ray, huwag mo munang sulat, Gagawin ko pa yan mamaya. Okay, anyway. Happy birthday, Alfred Roy Manuson from Manuson family of Cabanatuan City. Hello Yung source to mo bumate. Mama Joy Jerome Enyay. Hindi, Yung source mo, Nagkakabanatuan na to, Brad Ito, Brad, yung sagot dun sa isang kanina, Mega, ready mo na yung tanong mo. Sabi niya, to go raw, depende on how they play with their club. Sina Kaka ito, tsaka sina Ronaldo. Si Kaka. Commander General, mga idol, makakuha pa ba ng GSM si Asitaw Lava? Ano ba yan? Pinipilit ba? O di ba parang hindi na? Pinipilit, pero... Malabo na? Hindi, pero nagkakalitawan ng pangalan, di ba? Ikunan pa ng isang player talaga yun, Bra. Because doon sa pag-retire nitong si Rudy. Rudy Hatfield. Kasi ang pinagpipilian ko, alam ko, Eric Mint tsaka Asi Si Asi po, bata ni Noli Iyala. Parang gustong ipasok daw. Sabi sa Ginebra. Tapos si Eric Mick naman, gusto ipasok ni Coach Al France. Parehong wala yung dalawa. Hindi. Si, Botchip na ngayon Di manager. Si Al Francis Yua.
uy, nasa Amerika si Al Francis ngayon. Nakatutunga ako, sabi ni Al Francis, pera, pupunta ako ng Amerika, San Francisco ha. Tapos bumulong, ang bait nun eh. Sabi siya, pag may kailangan ka, text mo lang ako. Ganun pa yung Text ka lang. Sir, isang kabang bigas. Okay, basa na. From Alvin Lopez Pamplona. Good PM Idols, no? Yung number 7 ng Qatar, parang gorilla. At Terminator sa hairstyle ng buhok. Ayun yung paborito ng ng crowd nung... Ambat ba apelido na? Si Qatar na. Oo. Talaga. Huwag naman, medyo medyo may discrimination mo yung ganun. Okay, anyway, tol, pakibati naman si Anthony Rosilio, family San Fernando, Pampanga. Pinsan niya mula Bugi. Rosilio. Kinahihiya ako nun araw-araw, pare. Sabi ni Bugi, okay. Si Okay, Neve Rosilio, Dean This Siegfried. Idols, no? Sir Dennis and Sexy Meg. Pabati naman po ako sa TV. Lagi po ako nanonood ng PTV Sports. May update na po ba si Asi Trid to Ginebra? Thanks and more power. So wala pa. Sasagot lang natin. Mamaya may laro si Asi, kas kampi ni Marbury. Brad, kalaban Barako Ball. Kasama niya ron, JRS ba nandun? Yeah, andi ata. Si Willie. Alex Crisano. Willie Miller. Crisano. Willie Miller, oh. Si Jay Reyes. Jai Reyes pala. Okay. Ito ba, ako babasa niya next question natin ha. Si Jacob Perez ng Wow FM. O, mga DJ ito ha, Wow FM 103.5. Nanonood po sa atin. Thank you so much. Okay, next question tayo. Matutuloy siya. Mga wow, basta mga FM. Yung isa kan DJ, Brad, si Bea Binini pa naging girlfriend eh. Lupit eh. Di ba? Anyway, yun yung follow-up question ko sa inyo, hindi mo natanong eh. Nahiya ka eh. Talaga masungit yung mukha ni Bea, no? May pagkamasungit. Oo, parang gusto akong iwushu eh. Anyway, ito, basa tayo, direct. Kevin Leiva Retardo. Sir Snow, update po. Tanong ko lang po, what po background ni Meg? Saan po siya bago mag-PTV? May balak ba siya mag-ibang network? Hi daw po, sabi ni Ate... ayan. Ate Jasmine. Ha? Okay, may hawak po ng highest 2-point at 3-point field goal percentage. Update po sa F1. Okay. Gusto mong basahin? Ano ba ang background? Masters in Broadcasting, UP Diliman. Ano ba kailangan pa diniin mo? Oo naman. Sige. Dati UP. network, kailangan pa bang Sa Net 25 po siya dati. Tapos, nalipat po sa SBN 21. Ay, maganda, ron ha? Programming sa Net 25. Gusto ko yun. Parang PTV. Oo. Tsaka nanonood sila, uy, mga taga Net 25, talent lang po kami dito ha. Baka kailangan nyo, okay lang kami. Ibig sabihin, pwede. Pwede doon, pwede dito. Meron po ba? Sa pagsama to. Ano yung programa mo? Camera Jerk? Ano? Camera Geek? Camera Jerk. Camera Geek. Oo, tama. Okay. Anyway, basa pa tayo. Tawa ka ng tao. Ikaw ha? Okay, game. Balak daw lumipat ng network. Hindi. Wala kang balak. Ayan. Wala akong mag-chat. Pero may nag-o-offer na. May nag-o-offer na. Meron. Ano sinabi mo nung ino-offer ka? Love ko PTV Sport. Sino nag-o-offer? Secret. Karera Channel. Si Jess, ano yun eh? Si Jasmine, inalok yan eh. Yung isa... Nasa ABS, di ba? Yung isa, yung totoo lang ha, yung isa ho, hindi na namin pinabalik. Diba? Palakpak, Bugi, mga taga-studio. Tama ba, mali? Okay, ito nyo, dahil pumapalakpak. Isa pa ulit. Yung totoo, tama yung sinabi ko, mali. Mga taga-studio. The long and winding Parang may hinanakit ka dyan. May hinanakit. Hindi, wala akong hinanakit. Bitter. May bitterness. Bigger. Ay, si Kuya Ruben din, kumakatok, kumapalakpak din. Okay, anyway, si Will Time Big Time, ano sabi niya? Sabi niya, Yi Jianyan dislikes China's head coach and is babying his injury. Good for Gilas Pilipinas. Go for go. Si Will Time Big Time, pinost agad ha. Anyway. Sabi ni Tufer Tejada, kamukha po ni Jordan Hill yung number 7 Paborito niya ng yung number Qatar. 7. And popular siya. Ito si Ate Net, tumulong sa atin magbigay ng video ng Ginebra Tune-Up kanina. Pag-greet naman si Ate Net Bungkay, especially ang family ko with Sister Cheche from Bronx of New York. Thanks po. Galing pa sa Bronx. Wow. O baka naman may sobra kang ano dyan ha. Size 10 na sapatos, parang ganito Galing Pimp Kicks. Ayan size 10. Okay, salamat. Parang hindi ka ba content? Pimp Parang ang dami mo nang At Pimp Kicks. Okay, punta @_Pimp Kicks sa Instagram. Sa Twitter naman @Pimp Kicks, PIMKICKS. Ay, ang mga model nun, Brad, ano yung Pimp Kicks ha? Ang mga model nun si Snow Badwa. Hindi, si Daniel Padilla. Isa ka line up mo sila. Ka-level. Okay, James Shop. Na Snow Badwa. Snow Badwa. Okay, basa ba? Sabi ni RR, is there a chance that tapos na yan. Si Lian Limpin, Sir Snow and Dennis, nakalinya na ba si Mark Munoz sa middleweight championship sa UFC? Sino? Si Mark Munoz. May laban pa ho siya. May laban siya. Nabalita ko yan eh.
I think inilalaban siya sa... Kuya Paul, sino yung ano? Teka, nasa dulo ng likod ng utak ko yung yung next opponent niya. Pero kilala Brad eh. Mamaya, sige, alamin ko ha. Isipin ko ha. Anyway, ano pa ba yung tanong? Sabi ni Ed Pascual, good PM po, sa tingin ko sinadya ni Abueva ang pagpatid kay Malyari. Naka-15 fouls siya the entire game. Obviously, he took advantage sa rules. Pero si Blakely, 9 fouls daw. Okay, ito si Malu Aquino, nanonood po sa atin ngayon. Hoy! Kilala mo sa Abante yan, ha? Miss you, Malu. May mga nakuha ka ng... Boa. May mga nakuha ka ng istorya, Malu. Uy, Malu ha, lumayo ka kay Wang Gigi ha, baka ligawan ka. Di bagay, di ba? No? Wang Gigi. Oo, Wang Gigi. Ha? Okay. May nag-text. Okay. Ay, totoo ba yung kay, yung kay Tim Cone at saka kay Trillo na, hindi, yung sabihin, na sinabi raw kay Luigi na, is that what you teach your players? Parang Oo, parang yun sinabi ni Luigi sa interview ko. Tinatawagan ko si Coach Tim, hindi sinabi ni Tim Cone. Hindi, kasi what do you tell your players and why are you parang what do you instill in your players? And why do you tell them to do that? Yung mga ganun daw pananakit. Sa akin masakit yun kung ikaw sabihin ng ganun. Hindi, masakit pa. Sabi ni Luigi, sa harap daw ng bench siya pinagduduro. Talaga? Which was parang naipakita nung video na nakuha natin. Naglakad siya. Oo, naglakad siya. Lumusob siyang gano'n si Coach Tim Cone. Puntahan niyo sa Spin That Page, hanapin niyo po yung story doon. Okay? So, basa pa tayo. Joala, anong team po ba sa PBA D-League ang magpapatry out ngayon August at what time po? Alam ko may drafting na po sila eh. Kaya lang hindi pa nire-release. No? Nakapokus po kasi yung FIBA Asia sa PBA. PBA sa FIBA Asia. Okay? So may drafting na po tayo. Pero alam ko partner, pag... Pero October ang opening, ang next D-League. October. Okay, basa pa tayo? Sabi ni Will Mark Fabiano, Idols no, ang pogi mo talaga. Panis. Hindi ko alam kung niloloko. Panis! Dapat ganun. Panis! Idols no, ang pogi mo talaga. Panis! Pwede iba-iba yung tono yun eh. Ano sabihin ng panis? Pwedeng ganito. Basa dyan, Idols no, ang pogi mo talaga. Panis! Ganon. Ito naman. Idols no, ang pogi mo talaga. Panis. Ganon. Iba yun. Okay, anyway, Silon, Eggpit. Ano Sabi sabi niya, hi, Meg, thanks sa pagbasa ng message ko. Iba pala ang feeling kapag nabasa ng live ang message sa TV. Lalo na kung si ganda ni Meg ang nagbasa. Ang nagbabasa. Ang nagbabasa. Nagbabasa, ha? Babasa. Okay, next. Sabi ni Reggie Viter, hi mga idol, bakit po 3-1 lang po ang standing ng Gilas Pilipinas? 4 na po ang napataob natin at may isang talo na. Thanks. Pinapabati ko po ang aking tatay na si Ricardo Viter ng die-hard fan ng Gilas Pilipinas. Dahil nung first round, yung na-out ng Saudi Arabia. Tinanggal na. Tatanggalin yun pagdating sa second round. Yung panalo na yun. Yung tinalo mo, tatanggalin yun. Hindi, yung na-out. Yung tinalo mo na na-out. Okay. Ito si Jacob Perez, hindi na pala sila Wow FM, Brad K. Light FM na sila. Sabi niya, tas hindi na kami Wow FM ha. Sabi niya, great show daw, very informative. Salamat po sa panonood niyo. Tapos ito na, Brad. Ito na. Si Papa Dan po, yung jowa ni Bea Binene dati. Di ba? Binagkit. Talaga, Ito, si Uchi, nanonood sa atin, pakibati raw si Alfred Roy Manuson, birthday Epoy. Now po, watch ka nila ngayon. Ayan, si Epoy, binati na natin kanina yan. Si Chico Lanete, ayan, nanonood din sa atin. Chico Lanete, a.k.a. Rambo. Sabi ni Alvin Lopez Pamplona, Idol Good PM, 3 po ba ang papasok sa FIBA World Championship? Yes. 3 sa Asia. Sa Asia. 16 bali lahat yan, di ba? From Kobe Cruz, update naman po kay Idol Kobe, maglalaro na po ba siya? Yes. Kahapon, item natin sa training camp. Kasama. Alam ko, nagsisimula na siya magbanat-banat ng kanyang toe boots. Okay, ipato tayo sa sa Twitter, Meg. Sabi ni Crystal Nika, hi Ate Meg, matindi po ba ang injury ni Dylan at ilang linggo po o buwan po bago siya makakabalik? 2 weeks. 2 weeks siya. 2 weeks siya bago makakabalik. 3 weeks, bale. 3 weeks. Sa shoulder. May shoulder injury siya. Nga pala po, si Rocky Road, pakita mo nga ito direct, i-follow niyo po si Rocky Road. Ayan, nakikita niyo yan, Rocky Road 083185. Birthday niya, August 31. Malapit na birthday nito. Brad natin yan, galing Amerika. Meron po siyang ipaparaffle sa Twitter account ko. Ang gawin niyo, i-follow niyo na siya. I-follow niyo na po siya ngayon. No? Si Rocky Road 083185, magpaparaffle po siya ng jersey
ni Dirk Nowitzki. No? Authentic, Brad. May nakalagay pa $90. Galing Amerika. Okay. So, ayan. Mukhang paalam na ba tayo? Kasi naka-ready na si Miss Cathy San Gabriel, si Ralph Obina, at si Attorney Mark Castrodes. Ayan. Hindi pa raw, pwede pa raw. Nagtataka ako kay Attorney Mark, pagkatabi niya si Cathy tsaka si Ralph, umuupo siya. No? Meron siya itinatagong hindi ko mawari. No? Anyway, si Prof. Edmond. Ayan, nanonood sa atin. Sir, ang ganda ng pangalan ninyong tunay, ha? Gustong-gusto ko yan. Next, basa tayo. Sabi ni Yuri Munsaya. Bro, sabi ni Gov Pardo, it was Faundo who made the final shot. Yun na nga. Yun na. Na-correct na ho natin kanina yan. Kasi po, yung nag-identify sa atin kanina, kasi lahat di natin makontak coaches, ganun, blah, 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 players. Number 5. Di ba? In-explain ko na number 5. So, gamit kasi ni Faundo yung jersey. Yun ang mahirap pag nagigiraman pa ng jersey. Anyway, si Kate Noe. Sabi niya, hi, idol na gwapong Snowbado. Saan ko po pwede makita ang box score ng G-Port versus SMCM? Salamat po. Ako, usually, tayo gumagawa niyan pag nandun tayo. Kanina yung rain or shine po kasi nag-feed sa atin ng box score nung Ginebra game. Okay, so try ko mamaya kunin Abangan nyo sa Twitter ko, try kong kunin mamaya sa Sunmig. Okay? Si Kien Ora, Maglalaro na po ba sila LA Tenorio at Aguilar sa first game nila sa 18? Hindi. Hindi pa. Mag-rest pa sila. 3 weeks, di ba? Rest? 3 weeks? Short conference lang to From Ebre 12? Hindi, mga mga 2 games siguro. Depende, Brad. Depende. Mga 1 week. Alam ko, si Mark Tinginis, hindi na siya magpapaban Laro agad. Baka maingganyo yung ibang players. Siguro. Makakaya kay si Marco. Ito si Malu Aquino, sabi niya, Snow, sa Pilipino meron na ako nagsusulat. Wala na sa Abante. Sabi niya, magpapadraft na sina Ping Eximiano at Mark Bringas, Eliud Policrates ng Cagayan Racing Sun, Jay Culiado ng Big Kill, sabi ni Malu Aquino. Okay? Dapat natanong mo yung tryout. Kailan yun, Malu? Baka umabot pa. Tapos si Avel Suligen ng Bangka-Bangka and Kuya Roger Cortez, belated happy birthday from Kuya Edwin Cortez ng Petron Blaze Boosters. Okay, next. Sabi ni Ebre 12, mga sir, ano po ang dapat gawin para sa raffle? Hehe, followed Rocky Road already. I-follow nyo lang. I-follow nyo lang. Mamaya ako mag-a-announce yan sa Twitter. Pipili siya, from that, from his... Si Rocky Road. Ito yung ayun yung jersey, Ayan, Pakita mo nga, Jai. Ayan, yan, charger ko yun, Authentic. Yung charger ng cellphone ni Dinis, kita nyo? Mamaya, ipapakita natin yung buong jersey niya, Ilan yung paparaffle? Isa lang, Kasi yung isa, Kobe Bryant, binigay niya sa akin ba? Sa amin na lang. Gusto mo ba iparaffle ko yun? Pinili mo, Okay. Yun talaga akin daw, Kobe. Kaya lang problema ko, may green, Peter? Sabi niya, sana po naglalaro si Keith Jensen. Barako Bull. Jensen. Okay, and sa text line tayo, Meg. Basa ko kami, Ito, nag-extend lang kami, Okay? Idol, so bakit 2-win lang Gilas? Di ba tinalo natin Saudi, Jordan at Japan? Thanks po, please. Text back po. Hindi kami pwede mag-text. Nasagutan natin kanina, di ba? Nasagutan namin. Okay, papaalam na ako kami. Mabilisan lang, Meg. Thank you to Mr. Amis sa mga amazing playground, PBA Life Session, Axel Sportswear, Dr. MJ Torres and Zen Institute, St. Luke's Medical Center, Dean Grace Pharmacy, Frank and Marcel Graphics and Construction Corporation, My Jewelry Box, and Abselka Properties. Okay. Ako naman, si CJ Lance and Brent Hiron and my wife Queenie, I love you, and si Prince Zian, makulit na Eric. Salamat po sa Pimp Kicks. Follow niyo po sila sa Twitter, Pimp Kicks, at sa Instagram, Pimp_Kicks. At salamat din po sa Barako Balanji Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianas D, Ma'am Cherry, at si Boss Rafi Casao. Salamat din sa Axel 360, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapan, sa Tarmin Roa, Ninong Renato Lirin ng Rally Tours and Travel, PBA Lifestyle Shirt, si Mr. John Lazo, at Doc MJ Torres ng Zen Institute. Thank you so much. Kimpo, maraming salamat. Yes. Buti ka pa, meron ka niyan. Okay, Buti rin ko, meron yan Ako po ang inyong coach, No Bad One. Next, Yason. Dennis Principe. Sa ngalan ni Nicole Ramos, ni Keisha Lili at ni Cristabel De Leon na ngayon po ay nagkahagila pa rin ng mga balita. Antabayanan ng News at 6 kasama ang napakagandang si Miss Cathy San Gabriel, Attorney Mark Castrodes, at ang halos kamukha ko pong si Ralph Obina. Antabayanan po ang mga headlines at mga top stories nila. Narito na!